Good morning mga ka-farmers. So bale ngayon guys, yung pag-uusapan natin ngayon is yung ating 5 months old na bulugan. Ayan, so ngayon guys is 7 months old niya na, and then 2 months and 2 days na din siyang buntes. So eto siya ngayon guys, ano. So bale eto siya ngayon guys, sobrang laki na ng tiyan. Ayan, eto guys is 2 months and 2 days ng buntes. Ayan guys, oh. Bali yung pinapakain natin sa kanya guys is dalawang cups lang ng cup noodles. Ayan, dalawang cups lang ng cup noodles and then tubig. Ganun lang guys, ano. Kasi kapag sobrang dami din ng pinakain natin sa kanya is lalaki siya masyado or tataba siya masyado, and then or lalaki yung mga biik niya sa loob, and then mahihirapan siyang mga anak. Sa mga ganun kasi guys, ano, mahirapan tayong na ipabalik siya sa paglandi, or magiging mature na lang itong inahin natin kapag nahirapan siya sa pag anak. So bala ito guys, hindi siya ideal na ipabulog ka agad, pero ito kasi guys is aksidente lang naming hindi kasi namin to na naikulong na maayos, kasi kahoy pa lang yung kulungan namin dati at inaayos ko pa yung kulungan ngayon. Ganun lang po siya guys, ano. Ayan, eto naman guys, kapatid niya yan. Eto guys 7 months old and then 20 days na yung buntis guys. Ayan, hindi na yan naglandi, so ibig sabihin confirm na yan guys na buntis na talaga yan. And then pag-usapan natin guys kung paano po nakawala yung at na bulugan etong ating 5 months old na dumalaga. Ganito po yan guys, ano. Nakawala kasi siya dito. Nakawala kasi siya sa dati nating kulungan, and then dun siya pumunta. Yan guys is barako. Ayan guys is pit train, durok pit train. Ayan, durok pit train natin guys, and then dyan siya pumunta nung naglandi siya, and then nung nakawala, syempre guys nakita natin magkatabi silang dalawa, and then inobserve natin ng 20 days, 18 to 20 days, hindi na siya nag-reheat. So bale guys, confirm na to na buntis, and then kitang kita naman sa kanyang tiyan. And then laylay na guys, ano. Ayan, laylay na yung kanyang tiyan, and then halatado na masyado yung kanyang pagbubuntis. So bale guys, ano, observe ulit natin to. Basta guys, ano, yung pakain natin dito is 2 cups lang ng cup noodles sa umaga and then hapon, para hindi siya masyadong tumaba, hindi mahirapan sa panganganak. And then titignan natin guys yung resulta, kung ilan yung magiging anak niya. Ayan, marami din kasing curious, and then maraming nagko-comment kung ano magiging resulta ng ganito. And then marami din kasing ka-farmers natin na aksidente din nilang nabulugan yung 5 months old nila. Pero etong sa atin guys, ano, nakawala lang talaga yan kasi may sarili tayong barako. And then sobrang kulit nito guys kapag gutom na, kaya nilagyan pa natin, hindi pa sa Bartolina. So valid ngayong katapusan na ng January to guys na tawag dito, na ilipat dito. So bali ganito guys yung ugali niya kapag malapit na tayong magpakain guys. Kapag nagpre-prepare tayo guys, grabe, parang gusto niyang makawala talaga dito sa kulungan niya. Ayan, sinusuot niya yung ulo niya doon sa butas ng ating farrowing pen. At saka guys, kapag hindi natin kasi nilagyan ito ng kahoy, aatras siya, at saka gusto niyang magbaliktad. Ayan, pinipilit niyang ibaliktad yung sarili niya. Kaya nilagyan natin ng kahoy sa gilid para hindi siya atras, at saka hindi siya makapunta doon sa likod niya. Kasi kapag nakapunta siya doon guys, ano, automatic guys, kaya niya yung malusutan yung gate doon sa likod. Ayan, pinipilit niya sanang makatalikod, pero hindi niya kaya kasi merong kahoy. So bali guys, eto i-adjust lang natin kapag malapit na siyang manganak. Kasi nga guys, ano, delikado itong magbuntis. Yan, halos hindi niya ata ramdam na buntis na siya kasi sobrang bata pa. Eto guys yung problema natin kapag bata pa talaga nabuntis yung ating inahin.
Ayan, parang wala silang ingat sa kanilang pagbubuntis. Sobrang dami din ka-farmers natin na na-message sa atin kasi nagtanong tayo sa black app natin guys na kung meron silang experience about dito. Ayan, marami din palang naka-experience ng maganda din yung labor ng ganitong klaseng edad ng baboy na nabuntis. And then guys, meron din namang iilan na negative or talagang hindi maganda yung performance at saka hindi nag-aalaga sa biik. So bali meron silang sinabi na meron dalawa, merong isa, merong tatlo. Ayan, yung hindi marunong mag-alaga, hindi nagpapadede yung inahin sa kanilang mga biik, and then yun, nawawala lang din yung biik, and then sayang yung pagod, puyat, at saka syempre guys yung oras at pag-iintay. And then syempre guys, sa technician dito sa probinsya namin nagtanong din ako, at yun nga yung advice niya, wag lang masyadong pakainin ng madami para hindi lumaki yung biik sa loob, para hindi din siya mahirapan sa panganganak. And then kasi guys, kapag nahirapan pala yung ating inahin sa panganganak, ayan, sobrang tagal niyang makarecover, and then sobrang tagal din niyang makabalik sa reheat. Ayan, hindi siya basta-basta babalik sa pagpapabulog ulit kasi nga guys, nagre-recover pa yung katawan niya. Kaya guys, advice natin kapag pakapanganak pa lang ng ating inahin, mas maganda guys na magturok tayo ng vitamins and then antibiotics kaysa para mabilis makarecover ang kanilang katawan. And then kapag kaganon guys, ayan, malaki yung chance, and then after 3 days or 5 days lang na pagwawalay ng biik is automatic guys maglalandi ulit yan. Kapag hindi kasi kaagad naglandi o nagpabulog yung ating inahin, pag inabot pa siya ng 1 month or 2 months, guys, malulugi na po tayo dyan sa kanyang kasing inahin. Kaya mas maganda guys na magturok tayo ng vitamins and then antibiotics pagkat after nilang manganak para mabilis lang din silang makarecover, at syempre magpabulog agad after or pagkawalay ng kanilang mga biik. So bale, hanggang dito lang muna tayo guys. Mag-update ulit tayo by March 25 nitong ating dumalagang baboy na 5 months old na nabuntis. Eto guys, mag-update tayo, mag-vlog din tayo kung ano yung result, marunong ba siyang mag-alaga ng kanyang biik. Subscribe na kayo sa ating YouTube channel guys para lagi kayong updated sa mga kaganapan at syempre bagong post natin dito sa ating YouTube channel. Happy farming everyone, and God bless sa inyong lahat.